Hello, ang pangalan ko ay Emil. Ang pronouns ko ay he, she, and they. At alam ko magsalita ng Ingles, Ilocano, at Tagalog. Lumaki ako sa Pilipinas, tapos lumipat kami dito nung 16 years old ako. Lumaki ako sa Brisbane until 2020. Tapos lumipat ako dito sa Melbourne. Yung kultura na kinalakihan ko ay sa Pilipinas at ako ay Pilipino. So sa mga Filipino, pag pinag-uusapan mo yung kung tungkol sa mental health mo, medyo mahirap pag-usapan dahil kadalasan dalawa lang yung pinag-iisip ng mga tao. Kung hindi ka baliw, baliw ka. So dahil dyan parang napakahirap makapag-usap sa mga ibang tao kung may nararamdaman ka or kung hindi maganda yung nasa isip mo. Para sa akin, nung lumalaki ako sa Pilipinas, mahirap talagang makipag-usap sa mga ibang tao tungkol sa mental health ko. Naalala ko yung pinag-uusapan namin yung psychologist na sa pangmayaman lang siya o yung mga puti lang yung nakakakuha nun. Alam mo yun, something na nakukuha mo lang sa TV, parang sosyal, pero lumalaki na parang wala ka talagang choice para pabutihin ng ano man nangyayari sa utak mo. It's only really until lumipat ako dito na yun, napaka-normal lang na may mga nakilala ko mga tao na tumitingin ng counselor or psychologist o social worker na kinakausap nila or may mga people lang sa community nila na they feel safe to talk about kung ano may nararamdaman nila. Nung first time ko makipag-usap sa doktor para makakuha ng mental health plan, 22 ako noon, tapos naalala ko na may sakit ako tapos hindi rin maganda yung pakiramdam ko, saka alam ko nang matagal na akong depressed. Pero nung kinausap ko yung doktor, parang feeling niya na burden lang ako. Sabi niya sa akin na kailangan ko daw mag-book na naman para makapag-usap siya dahil matagal yung session, tapos wala siyang oras para sa akin. At dahil dun sa event na yun, it's taken me 4 years again para makipag-usap na naman sa ibang doktor dahil alam mo yun, nung hindi maganda yung pakiramdam ko noon, tapos ganun yung pagtrato sa akin. So nung 26 na ako, nakahanap na ako ng magaling na doktor na nakikinig sa akin. Queer din siya. Tapos sinabi ko sa kanya na kailangan ko tumingin ng psychologist. At sabi niya sa akin, may kilala ako na psychologist na Asian din, na queer din. At nung nakilala ko na yung psychologist ko ngayon, nagagamit ko pa rin. Napakadali lang. Ang laki ng pagbabago na napansin ko para sa akin nung may kausap na akong naiintindihan yung nangyayari sa akin. Saka marami ako mga bagay kagaya ng, being Asian, tapos yung racism, saka yung mental health ko na may isang tao din na iintindihan yun na hindi ko kailangan i-explain lahat. So, napansin ko nung dahil doon ang progress ko talaga sa mental health ko napakabilis, saka napakadali lang kasi yung taong ito naiintindihan niya talaga kung ano yung nangyayari sa akin. So ngayong may psychologist na akong kinakausap quite regularly. So yung psychologist ko ngayon, I see him once a month. Alam ko na ngayon na hindi ko kailangan malaging masaya. Alam ko lang ang importante ngayon ay may kausap ako na nasasabi ko talaga yung mga nangyayari sa akin. Tapos feel ko talaga na safe na i-express yung sarili ko. Saka napapansin din niya kung mayroon ba akong problema o may mga bagay ba ako na naisip ko na hindi ko pa nagbago ang buhay ko dahil may nakakausap akong tao na lahat ng mga naisip ko pwede kong i-share sa kanya. And alam ko na safe ako doon. At yung emosyon ko talaga na proprotektahan. Kung Pilipino ka rin tapos gusto mo makapagtingin ng psychologist, kailangan mo lang makipag-usap sa doktor, tapos sabihin mong kailangan mo kumuha ng mental health care plan. Pagkatapos nun,
pwede kang mag-shop o tumingin ka kung sino psychologist gusto mo, o pwede mo rin tanungin yung doktor mo kung may kilala siya na magaling na psychologist. Yung mga kaibigan mo din, pwede mo rin kausapin, tapos tanungin mo kung may kilala sila. Alam ko na medyo mahirap, lalo na pag alam mo yung mga bagay na hindi ka pa nasabi sa ibang tao o hindi mo pa na-accept sa sarili mo. Pero no, na may mga tao dyan na talagang gusto ko lang tulungan, saka bigyan ka ng lugar, ng space na may, pwede mo sabihin lahat nangyari sa'yo and you'll be okay. Alam ko na yan yung mga kinakatakutan ko nung nangyari sa akin nung bata ako, yung mga pagbubugbog na nangyari sa akin sa pamilya ko. At dahil nasabi ko na yung mga bagay na hindi magandang nangyari, lalo na lumalaki pa lang ako, napakalaking tulong nun sa akin para maging maganda na yung mental health ko ngayon. So, nung lumalaki ako sa Pilipinas, unfortunately, yung pamilya ko, napaka-abusive nila. Kadalasan akong binubugbog, tapos pinagsasabihan ng masama. Pero din nangyari na rape din ako ng family friend. And dahil sa mga nangyari sa akin doon, nagka-develop ako ng PTSD. And thankfully, dahil nahanap ako ng psychologist dito, talagang natulungan ako doon dahil kasi nahihiya ako pag-usapan ko ano yung nangyari. Tapos syempre, natatakot din ako na sabihin yung mga masamang nangyari sa akin dahil yung mga pamilya ko yung gumawa sa akin noon. Talagang nagbago talaga yung relasyon ko sa sarili ko nung may nahanap na akong psychologist na pwede kong pag-usapan kung ano yung nangyari sa akin. Sa una medyo mahirap dahil alam mo yung mga bagay na hindi ko nasabi sa mga ibang tao. Pero ngayon, kagaya nito, sinasabi ko sa iyo dahil it's something that I know happens to a lot of people. At napaka-importante na gawin nating normal na pag-usapan yung mga bagay nito dahil importante ito sa ating para gumanda yung mga buhay natin. So, habang nagpapatingin ako ng psychologist ko, I realized na lahat ng daming mga problema na nangyari sa akin is dahil sa pagtatrato sa akin ng aking pamilya. So, I made the decision na iputol ko yung mga relasyon ko sa kanila. And napakahirap nun dahil sila yung pamilya ko, lalo na nandito ako sa ibang bansa. Natakot ako maging mag-isa. Pero nung moment na pinutol ko yung relasyon ko sa mga pamilya ko, yung progress saka yung nagulat ako kung gaano kaganda ang buhay ko pagkatapos ko noon dahil alam ko na alam mo yun, pinili ko yung buhay ko, pinili ko yung mga relasyon na alam ko makakatulong sa akin, saka yung mga relasyon na takot akong bitawan o putulin dahil sila yung pamilya ko pero sinasaktan naman nila ako. So ngayon, with my journey with my mental health, I still see a psychologist once a month. Tapos dahil sa work ko, tumutulong ako sa mga taong meron ding HIV. I also see 2 work psychologists to help me monthly. So meron akong team na mga tao na nakausap ko quite regularly sa mental health ko. And I guess for the future, I just wanna keep on maintaining this kasi alam mo yun, may mga nangyayari sa buhay mo na hindi mo expect o kung may parang memory ka o pakiramdam ka na hindi tama, alam ko na may mga tao pwede kong kausapin whenever I need to. Ang pangalan ko ay Emil at ito ang aking storya.